pakinggan. Bilang paggalang ng bawat salita ng ating dakilang Diyos may mahal, tayo po ay sandali ang tumayo, may mahal, at ibigay po natin buong pagkatao ng ating beloved ordained preacher, Kuya Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Russell Mahinay. Itaas po ang ating mga kamay, mahal. Tapi mo kaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. There is Heavenly Father. Hallelujah. Through the leading prayers of our beloved evangelist, Pastor Will D. Salmeda, your ancient prophet to God. Hallelujah. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Open the understanding of our beloved brethren. Touch the heart of God. Anoint the word, Lord Jesus. Hallelujah. I cannot do anything by myself. Give me some knowledge in particular gospel and your holy mighty name. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Cast out demons of unbelief and doubts. Cast out, hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our joyous Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Will D. Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and dearly beloved Assistant Pastor Linis Almeda. I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. And to you, beloved brethren, here in Kawayan City, Isabela, and to our beloved viewers, a pleasant afternoon teaching, a morning paminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Talaga naman minamahal na maraming mga uhaw at gutom sa salita ng mahal na Panginoon. No? Hindi pa tapos ang ating gawain dito. Ang aking pumakasama mga manggagawa ay papunta na rin sa iba't ibang mga gawain. No? Mayroon po tayong gawain sa Ilagan City na mag-start ng alauna. At sa Enreli naman minamahal, alauna din po mag-start. At mayroon pang mga iba't iba pang mga outstations and outreaches. Kulang talaga ng mga manggagawa, marami ang aanihin, kulang ang mga mang-aani. Amen. So okay lang yan, minamahal na maraming gawain, araw-araw, mayroon pong Bible study, basta safe tayo. Hindi katulad sa Israel at Palestine, araw-araw, bomba minamahal yung bumabagsak sa lugar nila. No? So, kung na-monitor po nyo, minamahal, yung mga building na napakagandang mga hotel, mga condominiums, ngayon po minamahal ay pulbo na. No? Wasak na. Ang mga tao sa Palestine, 15 days na, pang 15 days yata ngayon, wala silang supply ng tubig, kuryente, walang supply ng pagkain. No? So, nagugutom. Yung mga hindi natatamaan ng bomba, namamatay sa gutom. So, yan po ay nakasulat lahat sa Biblia, minamahal, na mangyayari sa uling araw, anytime, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, kailangan, hallelujah, maniguro tayo sa ating paglilingkod. Ang ating mahal na Panginoon ay nangako sa atin. Sabi dito, minamahal sa Isaiah 56:4, for thus said the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths and choose the things that please me and take hold of my covenant. Sabi po dito, minamahal, sa verse 5, even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. And I will give them an everlasting name
that shall not be cut off. Sa Tagalog, atin pong basahin. Dito po sa Isaiah 56:4 hanggang 5. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa sa mga anak ng mga lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, napaka-importante po na ang ating pong mga pangalan, no? Ay kilala ng mahal na Panginoon. Sabi nga, huwag kayong makagalak. Huwag kayong sobrang saya na ang mga masasamang espiritu ay nagpapasakop sa inyo. No? Wala silang kapangyarihan laban sa inyo. Yung mga himala na nangyari sa buhay, minamahal, ng mga anak ng Diyos. Huwag po makapokus sa mga bagay na yan. Ang importante, minamahal, ng ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Yun po yung pinaka-importante doon. Yan ay mga sinyalis lamang. No? Yung mga signs, wonders, and miracles ay palatandaan lamang na nandito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Amen. No? Sabi ni John the Baptist, nagpautos siya ng kanyang alagad, ikaw na ba ang Misaya? Ikaw na ba ang Kristo na amin pong inaantay? Anong sabi ni Kristo sa alagad ni John the Baptist? Sabihin mo kay Juan, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitungi nagsilinis, ang mga patay binubuhay. So, hindi direkta na sinabi ng ating malapit, ako na nga yung Misaya na sinasabi nyo. Kundi yung mga sinyalis. Amen. Yung ginagawa ng mahal na Panginoon, na yung mga bulag ay nakakita, yung mga pilay nakalakad, yung mga kitungi nagsilinis, yung mga patay binuhay. Nung narinig ni John the Baptist, tuwang-tuwa siya dahil yun na nga ang Misaya na inaabangan nila. At yung Misaya na yan, minamahal na tagapagligtas sa Israel, ay hindi pinapaniwalaan ng mga Hudyo. No? Hindi pinapaniwalaan ng mga Israelita. Hindi nila matatanggap. Bagkos, inutusan nila ang mga sundalo ng mga Romano dahil under Roman Empire ang Israel noong panahon na yon, na ang Kristo na tagapagligtas nila ay ipako sa cross. Hanggang ngayon, minamahal, nag-aabang sila ng tagapagligtas. Imaginin mo naman yung sa tagal ng panahon na yan. Mahigit na 2,000 taon na pag-aantay nila, wala pang tagapagligtas na isinilang sa Israel dahil tapos na ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Kundi ang naramdaman ngayon ng Israel ay galit ng mahal na Panginoon. Hanggang yuyuko sila, luluhod sa tunay na Misaya. Amen. At sabi nila, minamahal, mayroon ako nabasa, ang Antikristo na kinatatakutan ng mga Kristiyano ay siyang tagapagligtas ng Israel. O, tingnan mo yun. No? Ang Antikristo daw na kinatatakutan natin na darating, ayun yung tagapagligtas ng Israel. Baliktad sila, no? Yung kanilang Misaya, ayun pala yung Antikristo tuloy. Ang tunay na Kristo, yun ang kanilang itinakwil. Mapalad tayo dahil nung tinakwil ng Israel, ang Misaya, ang mga hintil katulad natin,
ay nakasama sa kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. O, tingnan mo naman ngayon ang Israel. Mayroon pa ba doong umaasa sa Diyos? Wala na. Umaasa na sila sa Iron Dome. Ano yung Iron Dome? Yun yung nagpoprotekta sa buong Jerusalem, lalo na sa Jerusalem, sa Israel. No? Yung mga matataong lugar, mayroon silang, pag mayroong mga missiles na ititira doon, sa salubungin yan. Kailangan nila ng pera. Billions of dollars. Kasi mauubusan sila ng bala. Kasi may supplier ang mga kalaban. Nagtataka sila saan galing yung mga missiles na yon, saan nakaimbak. Yung pala, pinaghandaan talaga. Nung nagkaroon ng posisyon ng Hamas, 1988 pa pala, 1987 pa pala yung Hamas na-organize. Hanggang nanalo sila sa eleksyon, napalitan si Yasser Arafat, at sila na ang nagdomina, sila na ang nag-rule sa Israel, sa Palestine. Ang ginawa nila, yung mga ayuda ng mga Muslim countries, inimbak pala nila, binili ng mga armas, nag-imbak sila ng armas, nag-tunnel sila, napakalalim na mga tunnel na doon yung imbakan ng kanilang mga armas, doon ang taguan nila. Kahit pulbusin man sila ng bomba ng Israel, hindi sila mamamatay dahil nandoon sila sa ilalim. Nagtatago sila, minumahal, sa tunnel na yon, no? Which is possible. Kasi pag pupunta ka ng Singapore, yung train doon, may line 1, line 2, line 3, line 4. Oh. Kulay pula, kulay dilaw, kulay green, kulay blue. Nasa pinakailalim na yon. Nung unang train nila, bababa ka ng ilang meters, may train. Halimbawa dito, mayroong hagdanan dyan, bababa ka sa ilalim. Yun ang line 1. Ang line 2, bababa ka pa, yan line 2 na naman to. May line 3 sila. Bababa ka pa uli, line 3. Mayroon silang bago ngayon, line 4, kulay blue. So, napakailalim na yun sa Singapore. Pero pag pupunta ka sa pinakailalim, parang hindi mo mahalata na ilalim kasi may mga mall doon, may mga tindahan doon, tapos malamig, malakas naman yung hangin. So, ganun ang ginagawa. So, kahit anong bomba-bomba dyan, ang nadadamay lang mga sibilyan, ang mga sundalo ng Hamas, andun sa ilalim para silang mga langgam. No? Nagtatago sa ilalim. So, magtatagal talaga yan. Amen. At ang makakatalo lang dyan, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil pag ang malapino na ang makipagdigma sa mga antikristo, ay walang makatago kahit sa ilalim ng lupa. Lilindol. Mabibiak ang mga lupa. Amen. Mapapatag ang mga bundok. Hindi nagagamit ang malapino ng mga missiles para patagin ang mga bundok. Malakas na mga lindol, magsiputukan ng mga bulkan. So sa panahon na yan, minamahal, walang tao na gustong mabuhay pa. Sabi nga ng Biblia, ang mga tao hahanapin nila ang kamatayan, pero ang kamatayan ay lalayo sa kanila. So gusto mo bang maalatnan ng kapanahonan na yan? Huwag na. Ang ating pong focus ngayon, bago ang pagbabalik na malapi noon, maksama tayo sa rapture. Everybody say, praise the Lord. Iba po yung pagbabalik na malapi noon, iba po yung rapture. Hindi po yan sabay. Kasi ang rapture, tayo ay sasalubong sa Kanya sa alapaap. So wala pa siya dito. Sasalubong tayo. Pagkatapos, ang rapture, bababa ang malapi noon at kasama niya ang mga anghel. At makipagdigma siya sa Antikristo. Bakit kailangan pagbababa ang malapi noon at kasamang mga anghel para makipagdigma sa Antikristo?
Dahil ang Antikristo ay hindi po basta-bastang tao yan. Yan po ay kinakasangkapan ni Satanas. Amen. Mayroon po yung kapangyarihan. Ha? Pag yan na po minamahal ang magsabi, hinto ang gera, susunod ang lahat ng mga bansa. So yan ang atayan natin. Kung sino sa lahat ng mga hari, kasi sa Middle East halos ang mga leader diyan hari, amen. Hindi katulad dito sa atin na ini-elect yung ating Pangulo. Pinapalitan every 6 months. Sa Amerika naman every 4 years o every 6 years. Sa Amerika every 4 years yata. Palitan ang presidente nila doon. Dito sa atin every 6 years. Hindi na pwedeng tatakbo uli. Pero doon sa Middle East, minamahal, ang mga pangulo doon hindi pinapalitan. Ang pinapalitan lang doon mga prime minister. Katulad ng United Kingdom. Si Queen Elizabeth hanggang namatay bago siya pinalitan ni King Charles. Yung king ng Saudi Arabia. Pag mamatay siya, may papalit sa kanya. Habang buhay siya, hanggang tatanda, siya pa rin ang king. King ng United Arab Emirates, king ng Kuwait, king ng Iran. Puro king dyan eh. Halos lahat ng mga bansa dyan, ang namumuno ay king. Sino kaya sa bansa na yan, sa lahat ng mga king na yan, ang tinatawag na King of Kings? Kasi kung mayroong tinatawag dyan na King of Kings, yan ang king na sinasalduhan ng lahat ng mga king sa lugar na yan na yung Antikristo. At yung King of Kings na sinasabi ko, na siyang Antikristo, may kakambal yan na false prophet. At sigurado ako, ang false prophet, wala nang iba yan. Yung leader ng reliyon na nasa Vatican. So, ang identified na ang false prophet. Ang Antikristo, yun ang hindi pa. Kasi secular leader yan eh. Political leader ang Antikristo. Kakambal niya ang spiritual or religious leader. At sila ngayon ang maghari sa buong mundo, magtatag ng isang relihiyon, isang gobyerno, at isang ekonomiya. Wala na yung mga dollars, wala na yung mga real, wala na yung mga dirhams na yan. Isang currency na lang. Digital na. Itatak na sa noo at kamay. Everybody say, praise the Lord. Di ba sinasanay na tayo ngayon? Halos hindi na tayo humahawak ng pera. Pag nagbabayad, pwede ba GCash na lang? Oh, yan yung mga digital. Ha? Hindi na dumaan sa kamay mo yung pera. Mag-order ka ng bibilhin mo. O magkano ba? 10,000. Paki-GCash na lang. GCash na, oh. Bayad na. Ha? Artificial intelligence. Unti-unting naghahari namin ng mahal. Kinokontrol na tayo ng robot, ng computers. Di ba yung Iron Dome? Computer ang gumagalaw dyan. Imaginin mo naman yung missiles, hahabulin. Magpalipad ng Israel, tapos hahabulin yung missiles, puputok sa itaas. Yung balang maghanap ng missiles, naghahabol. Computer ang nagko-control nun. Minamahal. So, technology na talaga sa huling araw. Gusto nilang i-introduce sa pagsamba sa Diyos. Na wag na kayong mag-fellowship. Asa na lang kayo sa technology. Pwede naman. Online. Alam kasi ni Satanas, pag masanay tayo sa online, kulang yung anointing. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, iba talaga yung nagsama-sama. Kasi pag nagsama-sama ang mga anak ng Diyos, nakakarinig ka ng mga patotoo, nadagdagan yung panampalataya mo, nang hina ka, nakita mo yung katabi mo, malakas pumalakpak, makasama ka na rin. Amen? Hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, nakita mo,
Kumilos ang presensya ng Malapinoon, nagsusumama ka rin at napupuspos ka. E paano sa online? Halimbawa, choir member ka, mag-uniforme ka ng finest doon. Pwede siguro mag-uniforme ka ng finest pang taas. Ang palda mo, ibang kulay. Di ba? Pwede kang mabarong. Pero naka-short pant. Di man nakikita, half body lang yun eh. Di ba? O, sabi pa ng teacher, nang nag-preach ako sa Indrili, totoo yun, Brad. Habang nagtuturo ako online, naka-uniforme ako, pang taas lang. Eh, yung aking pangbaba, naka-short pant ako, naka-chinilas ako. Hindi naman alam ng estudyante yun. Mayroon tayong teacher dito, ginagawa yata niya. O hindi? Di ba? Eh, bakit ka pa magsapatos? Ito lang nakikita, half body lang. Tapos, sabihin mo rin sa mga estudyante, complete uniform ha, online tayo, complete uniform. Hindi mo alam, yung mga estudyante, pangtaas lang din yung damit niya. So, ano, pagsisinungaling na yun ba? O, parang nadaya mo yung crowd, yung mga estudyante mo. Ang estudyante naman, nadaya ko si sir. O, naka-uniform lang ako pangtaas, pero naka-short pant lang ako, naka-chinilas lang ako. O anong ibig sabihin doon? Pinopromote na yung kasinungalingan. Amen. O, mayroon pa daw, ayaw ko kung gaano katotoo yan. Mayroon akong may lumalabas sa Facebook ko yung ano yun? Photolab ba yun? Photolab? Wala pa naman akong na-testingan na may apps na ganon. Pero mayroon daw apps na yun eh. Gawin ka daw gwapo doon sa Photolab na yun. Gawin ka daw kung gusto mo yung mukha mo, gamitin mo yung katawan ng iba. O ilalagay ka doon, itong buhok niya, pati buhok niya. Halimbawa, gusto mo ng buhok na Afrikano o Afrikana, o yung mukha mo, wala, parang hindi talaga malata. Buhok mo Afrikana, pati damit, pati mukha nandoon na, pwede pang pagandahin at pagwapuhin. O, anong effect doon? Natutuwa ka naman. But that's a lie. Yan ay kasinungalingan. Amen. Parang sabihin, ano bang big deal doon? Wala nga. Walang big deal. Kailang sinasanay ka sa kasinungalingan. Sinasanay ka sa hindi real. O, sinasanay ka sa yung pwede palang baguhin ang lahat na bagay. Pero artificial na pagbabago. Everybody say praise the Lord. Makukuha lang natin ang tunay na pagbabago sa mahal na Panginoon. Pero ang technology, nagbabago din. Kayang baguhin yung buhok mo, ilong mo, mata mo. So through technology, pwede ka pang mag-English doon, pwede ka mag-Chinese, i-translate yung salita mo. So natutuwa tayo sa technology. Pero hindi realidad. Ang pagbabago na katotohanan ay galing sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung galing sa siyensya, sa technology, wala yan. Magic lang yan. No? Kumbaga, yung mata natin, pinapa-enjoy lang. No? Para mapatawa tayo. No? Kung minsan nga, minamahal. Ayaw ko kung saang bansa yun. Ang preacher nila, robot na. Preacher, robot. Asa talaga naman yun, hindi talaga magre-rebuke yun, robot eh. Kumbaga kung ano yung dinownload doon, yun yung preaching niya. Oh. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero sa atin, minamahal, pwede naman. Para hindi ka ma-rebuke, mag-online ka, hindi ka talaga ma-rebuke dahil hindi ka kilala doon sa online eh. Kilala ka ba? Hindi. Sabihin mo lang, subukan ko nga pakinggan yung preacher na, yung online ng Davao City. Maghanap ka, GM Shyem Davao. Tug. Oh, live sila. Oh, makinig ka doon. Preaching. Oh, magaling mag-preach.
Hindi ako tinamaan. Paano ka naman? Hindi ka naman nakilala. Hindi ka talaga matamaan. Oh, nag-rebuke si brother doon sa Davao, pero ako hindi ako natamaan. Paano ka matamaan? Hindi ka naman, wala ka naman doon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero pag nandoon ka sa gawain, present ka, naku, ngayon lang ako nakabalik, tinamaan na naman ako ni Brother Hani. Kung baka, assuming, ina-assume mo ikaw ang pinatamaan, hindi naman ganon. Hindi ganon ang preacher. Kung ano talaga yung lumabas sa salita ng Diyos, kung talagang nahipo ka, para sa'yo yun. Amen. No? Wala pang cellphone noon, minimal, na-assign ako sa Liti. Wala pang cellphone. Kapatiran sa Tacloban, nag-attend ng overnight prayer sa Tacloban, natamaan siya sa preaching. Dati bakla siya. Nagtrabaho sa Department of Agrarian Reform. Natamaan siya sa preaching. Pagkatapos ng overnight, dumiritso siya sa Buyog. Doon ako sa Buyog dadalo. Ayaw ko ng preacher dito. Natatamaan ako. Walang cellphone yun, walang contact. Pagdating niya sa Buyog, pagdalo niya doon, ang preaching ko, kung ano yung bersikulo na natisod siya, yun ang binasa ko. Nagtaka siya kung bakit. Yung ayaw na ayaw niyang bersikulo, yun ang binasa ko. Sabi, nagtawagan kaya ang mga preacher? Pero hindi naman alam ni brother doon sa Tacloban na dito ako dadalo. Umiyak siya. Sabi niya, kahit saan ka pala pupunta, pag yun ang mensahe ng malapino sa iyo, hahabulin ka ng mensahe ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi dati siya bakla. Tapos, nagbago siya dito. Siyempre, tinukso pa rin siya. Tinukso siya ng mga binata. Pinupuntahan siya sa opisina niya. Yung dati niyang mga kabarkada, mga binata. So, natukso yata siya. Natamaan yung bersikulo, nabasa yung bersikulo na mga bakla ay hindi makakapasok sa langit. Doon, nasaktan siya doon sa bersikulo na yon. Nabasa ko rin yon. Sabi niya, hindi ka talaga makakatakas. So, ang ginawa niya, pagbalik niya sa Tacloban, pinanindigan na niya yung kanyang paglilingkod. Iniwasan na niya yung kanyang mga barkada. Inusig siya ngayon. Pinagtatawanan siya. Nag-share siya ng nag-share. Ayaw makinig sa kanya yung kanyang mga katrabaho. Anak ng kanyang katrabaho, 5 years old. Nagsalita. Sabi nung anak ng kanyang katrabaho, ang para sa akin ay makikinig sa akin. Ang hindi para sa akin ay hindi makikinig sa akin. Natahimik silang lahat. Bakit nagsalita yung bata? Napahiya yung kanyang makasama sa trabaho. Sabi nila, naniniwala na kami na yung pinasukan mo, totoong gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong alam ng bata? Bakit niya kinote yung bersikulo? Bersikulo yun eh. Kinote ng bata. Nagbiglang nagsalita yung bata eh. Wala na lang siyang magawa eh. Talagang talong-talo na siya, binubuli na siya, pinagtatawanan na siya, born again siya, pinagtatawanan siya, kinabihan siyang kulto. Sabi nung bata na maliit, ang para sa akin ay nakikinig sa akin. Ang hindi para sa akin ay hindi nakikinig sa akin. Nakatingin sila doon sa bata, bakit ganon ang sinabi? So, iyak siya ng iyak, nag-fasting siya. Sabi niya, Brad, totoo pala. Diyos talaga nagbago sa akin. Amen. Palakpakan natin mahal na Pinoon, minumahal. So sabi ng Jeremiah 24:7, Jeremiah 24:7, spiritual knowledge, and I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Jeremiah 24:7.
Dito po, Pakihanda ang Ezekiel 11:19. dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 24, versikulo 7, ganito ang sinasabi, "At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso." Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Manunumbalik sila sa akin ng buong puso. So yan po yung ating inaabangan. Bago ang pagbabalik ng Malapinoon, marami pong manunumbalik. At yung pagpanunumbalik nila, buong puso na. Amen. Kasi mayroon pong nanunumbalik dahil napalo. O, bumalik yung sakit. Pero kung makikita mo, gira sa Ukraine, Russia, hindi pa natatapos. Israel, Palestine, kaumpisa pa lang. Tapos China, Taiwan, balitang-balita na. Dami ng gera. Ha? Hindi natatapos, dumadami. So ang mga tao maghahanap ng kaligtasan. Saan sila maliligtas? So sabi ng Biblia, manumbalik sila sa akin. Yung mga nanglalaylo, yung mga nanglalamig, ay talaga na walang ibang gagawin kundi manumbalik sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi na mangyayari yung pandemic. Hindi na mauulit yun. Kung mayroon mang mangyayari, mas higit pa doon. Mas higit pa sa pandemic. Third World War na kaya yon? Possible. Kung Third World War, ay lahat na bansa apektado. At lahat na bansa makaranas ng gutom. Siyempre, ang Thailand, hindi na sila mag-i-export ng bigas. Ang Vietnam, hindi na rin mag-i-export ng bigas. Magpundo na, huwag na tayong magbinta ng bigas kasi baka maubusan tayo. Gera na. Hindi na tayo makapagtanim, hindi na tayo makapag-ani. So, bawat bansa, hoarding na yan. Hinuhoard na nila yung kanilang produkto. Wala nang supply. So, ang Cagayan Valley na palagi tayong nagsusupply ng bigas sa Manila, pwede rin. Huwag na magbaba ng palay sa Manila. Dito na lang sa Cagayan Valley yan. Pagkain natin kung magkagira. Oh. Di. Mapalad tayo, marami tayong bigas dito sa Cagayan Valley. E paano yung Manila? Wala na mag-supply. Magutom sila. No? So, mas worse ang mangyayari sa pandemic. Pag mayroon mang worldwide na control, pagkukontrol, mas worse na yon. So, bago mangyari yan, ang mga tao ay manunumbalik sa Diyos. Wala na silang ibang choice kundi magbalik loob sa mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay minamahal. So, mapalad tayo na ang ating pong Pangulo ay hindi mahilig sa gera. Mahilig pa siguro sa gera, matagal na tayo naggera din sa West Philippine Sea. Amen? So, tahimik lang siya, minimal, hindi siya nakikipag-away. So, kung presidente siguro natin mahilig sa away, ewan ko lang. No? Parang pamilya din yan. Kung ang tatay mo ay mahilig sa away, hahamunin ng mga kapitbahay, ay magulo talaga ang pamilya mo. Dahil maapektuhan pati mga anak. Dahil yung tatay, walang kasundo na kapitbahay, puro kaaway lahat. Amen? Pero yung tatay na tahimik lang, walang kaaway, tuloy-tuloy lang sa kanyang pagtrabaho para mapakain ang kanyang pamilya, walang problema. Sana ganun ang ating presidente. Busy-busy sa paghahanap ng mga investors, mga negosyante, para mag-invest sa Pilipinas, para may makain ang mga Pilipino. Ipag-pray natin na ganun. Hindi siya makikisaw-saw sa mga gera-gera na yan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord.
Sa Ezekiel 11:19, bibigyan tayo ng malapinoon ng bagong puso. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart. Mayroon palang stony heart, no? Out of their flesh, and I will give them an heart of flesh. Ating pong basahin. Ezekiel 11:19. Ito po sa aklat ng Ezekiel 19. 11:19 po. Ito po ang nababasa. At aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo. At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Everybody say, praise the Lord. Alisin ang batong puso. Mayroon palang batong puso, no? Pusong bato. Hindi marunong magpatawad. Grabe naman ang puso mo. Parang bato. Hindi ka marunong maawa. Hindi ka marunong magpatawad. Wala kang pag-ibig. No? Ano ba yung puso mo? Bato? Sabihin na malapinon, yung batong puso mo, aalisin ko yan. I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them an heart of flesh. Yung pusong laman. Laman na hindi na bato. Na sinasabi nilang pusong dalisay. Amen. I will give them one heart, and I will put a new spirit within you. Bagong espiritu. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung born again. Ipinanganak muli. Amen? Hindi po ang born again grupo. Hindi rin po relihiyon ang born again. Ito po'y pagbabago ng katauhan ng isang tao, lalo na ang puso niya. Binago ng mahal na Panginoon at binigyan siya ng pusong laman at tinanggal na yung pusong bato. Amen. No. Pero kung ang doktor ang magtanggal sa puso, tumawa si Doc. Heart bypass operation na yan, Doc. Papalitan ng artificial na puso na parang may motor, tugudug. Pero malapit noon, yung puso ni Brother Efren Kapal na 5 ang klase ng sakit. Pinamention ko sa kanya yung 5. Alam niya yata ni Doc yung 5 klaseng sakit ng puso eh. Rheumatic heart disease. Ano ba? Angina. Ano ba yan? Basta 5 yung binanggit niya eh. Isa lang doon, delikado ka na. Sa 5 na yon, isa lang. Pero nung siya ay lumapit sa malapit na bautismuhan, yung 5 sakit niya sa puso, tinanggal ng mahal na Panginoon yon. Bumalik siya sa kanyang doktor kasi wala na siyang damdaman. At sabi ng doktor sa kanya, right now, you are okay. Wala na ang mga sakit mo sa puso. Anong gamot ba ang ininom mo? 10 taon na siyang nagmi-maintain ng gamot na ibinigay ng doktor, walang kagalingan. Schedule na siya na operahan sa Philippine Heart Center. Pinahanda siya ng 800,000. May nagsabi sa kanya na isang baptist, puntahan mo ang Jesus Miracle Crusade. Yung aking pamangkin na may cancer sa atay, gumaling dyan. Tinutukoy si Brother Roger Balsa. Cancer sa atay na yon. O pumunta si Brother Efren, nagpabotismo, gumaling ang sakit niya sa puso. No? So hindi lang pala sakit ang kayang tanggalin ng malapinon, pati pa yung batong puso. Tanggalin niya at papalitan niya ng pusong dalisay. Pusong laman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Mateo 11:28,
Come unto me all that ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, bibigyan ka ng spiritual rest. Sa 11:13 ng Lucas, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Oh, di ba? Sunod-sunod ang pagbasa. Matthew 11:28, sundan kaagad ng Lucas 11:13, pakihanda ang John 10:28, at huling talata, Revelation 2:10. Dito po sa Mateo 11, ang talata po ay 28. 28. Ganito po ang sinasabi, magseparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen. Lucas 11:13. Pakihanda ang John 10:28. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 13, ganitong sinasabi, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbibigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. John 10:28, Juan 10:28, at Revelation 2:10 ang pinakahuli. John 10:28. 10:28 ng Juan, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ating pong basahin. Dito po sa Juan 28. 10:28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kananmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Palakpakan natin ating mahal na Pinoon, minumahal. Hindi pala tayo maaagaw sa kamay ng Diyos. Walang makakaagaw kahit si Satanas man o ang mga demonyo. Pag ikaw ay nasa kamay na ng Diyos, walang makakaagaw sa iyo. You are protected. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ha? So manatili tayo sa kamay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. O tingnan mo yung Bible reading natin kanina. Isa siyang doktor. Doctor of medicine. Ang kanyang beloved wife ay doktor din. Nagtapos sa University of the Philippines, Manila. Doctor of medicine. Hindi basta-bastang doktor. Ngayon yata kasalukuyan nagtatrabaho sa St. Luke. St. Luke ba? Medical Center. O, isang sikat na hospital yan. Mayroong sakit sa puso yung kanyang beloved wife. May sakit sa puso. Payat na. Hinihingal na maglakad. Si Dr. Hill Canciller, na-save dito dahil mayroon din siyang sakit. Maliban sa sakit niya, sabi niya, lahat na ero nasa kanya na. Babaero, lasinggero, sugalero, ano pa? Nabinta na yung mga lupa ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang mga bisyo. Inabago siya dito. Gumaling yung kanyang karamdaman dito, bagamat siya isang doktor. Hindi gumaling. Sinabihan niya kanyang beloved wife, wag ka nang magmamatigas ng puso mo. Pumunta ka na dito sa Kawayan kasi mag-undergo ng heart bypass operation, paopera sa puso sa Philippine Heart Center. Pagdating doon sa Philippine Heart Center, wala yung doktor. Sabi niya, kalooban na walang doktor, punta ka dito para ma-pre-over ka. Kahit mahina na yung beloved wife niya, butot balat na, pumunta dito sa Kawayan, tinanggap ang malipin nagpabotismo, ngayon nakabalik sa trabaho at pinagaling na ang kanyang sakit sa puso. Ayan ang Diyos natin, totoo. Amen. At mayroon pang buhay na walang hanggan. Huling talata, minumahal, pakiprepare po ang ating mga musicians. Sa Revelation chapter 2, verse 10, a spiritual crown. So, bibigyan tayo ng corona. Hindi coronavirus, ha?
spiritual crown. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, and ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou fruitful unto death, and I will give thee a crown of life. Sa Tagalog, ating pong basahin. Maganda pong ating pong mga musicians. Dito po sa Apokalipsis 2:10. Yes. Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Huwag niyong katakutan ang mga bagay na malapit ninyong tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mayroon na pong warning doon sa mga naunang Kristiyano para hindi po sila manghina. Amen. So, sila man ay nagiging martir, napugutan sila ng ulo, ang iba sa kanila pinakain sa leon, ang iba sa kanila sinunog, ang iba sa kanila pinahila sa kabayo, pero sabi ng Bible, mayroon silang crown of life. Sa atin naman, minamahal, hindi na iparanas yan. Sa mga Kristiyano na nakalaan sa rapture. Maliban na lang sa mga Kristiyano na hindi nakalaan sa rapture. Maranasan nila yan. Yung pugutan ng ulo. No? Kasi ayaw nilang tumanggap sa buong katotohanan ng paglilingkod. Hindi pa nila masyado kilala ang mahal na Panginoon. Naniwala sila si Kristo ay Diyos, pero hindi sila naniwala na siya ang Ama na nagkatawang tao. Ang paniwala nila, ibang Diyos si Kristo, iba ang Ama, iba ang Holy Spirit. Mga Trinitarians in persons. Tayo naman, we believe one God in 3 manifestation. Nag-iisang Diyos, manifested as Father, Son, and Holy Ghost, pero iisang Diyos lang. Iisang persona nung siya'y nagkatawang tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Nandito tayo sa paglilingkod, may prueba, may ebidensya. Hindi ka na magdududa. Proven beyond any shadow of doubt na totoo ang Diyos natin, buhay at makapangyarihan, minamahal. Hallelujah. So kailangan ibahagi natin yan. Bago maging huli ang lahat. Maraming mga mahal natin sa buhay, hindi tayo nauunawaan. Pero pagdating ng panahon, tinatawag din tayo. Pero huli na. No? Isa sa kapatiran natin na nasa Maynila, mayroon siyang kapatid diyan sa may Kabatuan. Sabi niya, sa lahat na kapatid, yun daw ang pinakamatigas share niya. Sinishare niya ng Word of God, pinakamatigas. Tinext kami, o chinat kami the other day. Isinugod sa ospital. So, pinapuntahan namin. Pumunta ako doon. Dahil tatanggap na sa mahal na Panginoon. Dahil mayroon ng sakit, inatake yata sa puso o high blood. Pagdating namin sa ospital, tinanong namin yung pangalan, wala. Sabi ko, yun ang chat sa amin ng kapatid niya galing sa Maynila. So, sinuri ang listahan, tinanong yung doktor sa emergency, at confirmed, sabi ng doktor, mayroon nga, dead on arrival. At bumalik na rin sa kanilang bahay, wala na doon sa ospital. So, huli na. Gusto man niyang tanggapin ng malapi noon, pero huli na ang lahat. So, before it's too late, hindi kasalanan na ulitin natin, pilitin ang ating mga mahal sa buhay.
para hindi tayo sisihin. So let us not stop sharing to them that there is a true God. Mayroong totoong Diyos at kailangan maglingkod ang tao sa Kanya. We will just remind them that our loving God loves them also. Mahal din sila ng Diyos natin. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ito, mahal na Panginoon, minamahal. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa sunod ng mga araw. Kahit ang United Nations, ang mga leader ng mga bansa, hindi nila alam na magkaroon pala ng kaguluhan, na hindi na nila makukontrol ang kaguluhan sa Israel at mga Palestino. Nagpupulong sila, pinag-usapan nila kapayapaan at katiwasayan, new world order, peace and safety. Nung nagsalita ang Prime Minister o Pangulo ng Israel, sabi niya, dalawa lang. I am just warning you. Choose the two. Blessing or a curse. Sabi ni Netanyahu, if you join us, you join Israel, you will be blessed by the God of Abraham. If you will not join us, you will be cursed according to God's promise of our father Abraham. Pagkatapos na nagsalita sa doon, tumakbo ang ilang araw, ilang linggo, binumba ang bansang Israel. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang mga nangamatay, mga kabataan, both sides. They are victims of war. Nasaan ang Diyos? So nagtatanong na sila doon. Nasaan ang Diyos ng Israel? Nasaan ang Diyos ng mga Palestino? And there are Christians also in Palestine, in Gaza, and even in Israel. They are now shouting unto God, calling the name of Jesus. At ito na ang panahon na sasabihin natin sa kanila, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nawawala, nandyan lang siya. Inaantay niya na tatawag ang mga Israelites, tatawag ang mga Palestino, tatawag ang lahat ng mga tribo ng buong mundo at luluhod sa pangalan ni Jesus at walang ibang sasambahin, siya lamang. Awitan natin ang mahal na Panginoon, minamahal.